Hi guys! Welcome back! Dito, pag-uusapan natin yung example 2 ng mathematical induction. Without further ado, let's get this lesson started. Recall natin na yung mathematical induction ay ginagamitan ng apat na step. Verification, laging equal sa 1 yung n. Assumption, laging equal sa k yung n. Induction, ito yung pinakamahabang step kung saan pinoprove natin na pwede ding maging equal sa k plus 1 ang n. And finally, the conclusion, just to state formally, if true ba, for all non-negative integers yung ating mathematical statement. Dito sa example 2, we have to prove this. Summation of the quantity x multiplied to the quantity of x plus 2 between 1 and n inclusive is equal daw sa n multiplied to n plus 1 multiplied to 2n plus 7 all over 6. In other words, isulat natin to in the form of series kung saan yung ating first term, ito daw yung x, pag minultiply natin sa second term na x plus 2, tapos inad natin sa consecutive terms niya, ang magiging sum daw ay n, open parenthesis n plus 1, open parenthesis 2n plus 7 all over 6. Step 1 tayo sa verification, kung saan ang kukunin lang muna natin ay n equals 1 or this first term. So we have here 1 asterisk 3 equal ito sa, again, yung 1 ang ipapalit ko sa lahat ng values ng n. So we have here 1, tapos n will be replaced by 1. Then we have 2 times 1 plus 7. Again, since ito ay verification pa lang naman, pwede nating galawin both sides. Strict tayo pagdating sa step 3 na induction dahil doon mamimili lang talaga tayo ng isang side na gagalawin. 1 times 3 is 3. 1 times 2 here. Then we have 2 times 1 is 2 plus 7, that's 9, all over 6. 1 times 2 is 2 times 9, that's 18. Divided by 6, that is 3. So we have here 3 equals 3. So see, sa verification, tama. Let's now move sa ating step 2, assumption. Sa assumption, recall natin, papalitan lang natin ng k yung n. So meaning we have here 1 asterisk 3 plus 2 asterisk 4 plus 3 asterisk 5 plus so on and so forth hanggang sa makarating sa k multiplied sa k plus 2, dapat daw itong mag-equal sa k. Again, pinapalitan ko lang ng k yung mga n. K plus 1, 2k plus 7, all over 6. Yan ang ating step 2. Gagamitin natin to sa ating step 3 na induction. So again, ang step 2 natin ay ito. Sulat lang natin. Yan. So yan, sinulat lang natin kasi kailangan natin sa step 3. Kung saan dito gagamitin naman natin yung k plus 1. So again, kokopyahin lang natin. Meron pa rin tayo ditong yung unang tatlong terms. Then we have here 3 asterisk 5 plus so on and so forth. Isulat muna natin tong k na nakamultiply sa k plus 2. Tapos, tsaka natin isunod tong k plus 1. Itong k plus 1 yung magiging una nating isusulat. Tapos, sa kasunod niya, yung k plus 1 plus another 2. Kasi k plus 2 eh. 2 ang i-add daw natin sa value ng n. Kaya k plus 1 plus 2. Next, isusulat naman natin dito yung k plus 1. Ang ipapalit natin sa n values here. So, meron tayong k plus 1. That is for the first n. Next, we have here k plus 1 plus 1. And then for this last step, meron tayong 2k plus 1. Tapos, naka-plus sa 7. Still, we have a denominator of 6. At tulad dun sa ginawa natin sa example number 1, itong part na i-underline ko, pwede nating mapalitan ng expression na nakuha natin sa step 2.
Again, yung step 2 natin hanggang k times k plus 2 lang, pwede na nating marewrite as this one. So, gamitin natin yon. Itong ating fraction or right side sa step 2, pwede nating ipampalit or ipang-substitute pagdating dito sa ating step 3. Dahil ang 1 times 3 plus 2 times 4 plus 3 times 5 hanggang dito sa k times k plus 2 ay equal lang daw sa k multiplied sa k plus 1 multiplied sa 2k plus 7 all over 6. And then, ibaba lang natin to. Plus k plus 1. Then, we have k plus 1 plus 2. And then, naka-equal siya sa k plus 1 dito sa ating right side. K plus 1 plus 1. And then, naka-multiply sa 2. K plus 1 plus 7 all over 6. So, dito, ang pipiliin pa rin natin ay left side. Kokopyahin lang natin ang kokopyahin tong right side hanggang sa mag-equal na yung left side sa kanya. Dahil dito sa ating left side, dalawa na naman ang ating terms na naka-plus sa isa't isa. So, we can write it as like this. I-LCD ulit natin. Still, we will copy the first set of numerators from the first fraction. Tapos, tulad ng ginawa natin sa example 1, i-imagine natin tong quantity na to as a single fraction na may denominator na 1. So, 6 divided by 1 is 6 times the numerator, magkakaroon lang ng 6 dito sa tabi nila. Pag sinulat natin dito sa bagong numerator. So, doing that, meron tayong 6 dito, tapos naka-k plus 1. Tapos, dito, meron pa rin tayong k plus 1 plus 2. And we will just copy the right side. Yan, so kinopya lang natin yung right side. Next, tuloy natin sa next slide. Ayan, so dito, kung mapapansin natin, pareho na naman sila na may denominator na 6. Tapos, meron tong k plus 1, meron din itong k plus 1. So, yun yung parang technique. Kailangan makahanap kayo ng terms na same sa dalawang members ng ating numerator para sa next step natin, yun ang ating ma-factor out. Para meron na rin tayong k plus 1 sa ating numerator na katulad ng ating nasa right side. So, kapag finactor out natin yung k plus 1 sa both terms, ito ay matitirahan na lang ng k tsaka 2k plus 7. Tapos, ito namang next term natin dito, matitirahan na lang ng 6, tsaka k plus 1 plus 2. Still, we will copy the right side. And then, itong nasa parenthesis, isimplify natin. This will look like k times 2k is 2k squared. K times 7, that is 7k. 6 times k is 6k. Tapos, itong 2 plus 1, that is 3, times 6, idiretso na nating 18. Still, kopya pa rin ng right side. So, dito, tingin ko, mahihirapan yung mga tamad magsulat kasi kailangan po talaga sa solution na kinokopya ng kinokopya yung right side. Hindi pwedeng maiiwan yan na blanco. Next, 7k and 6k can be combined, making it look like this. We just have 2k squared plus 13k plus 18.
At itong resulting na to sa next step natin, yan ang ating ifa-factor out. So while I am writing this, isipan muna ng possible factors ang 2k squared plus 13k plus 18. Gamitan muna ng box method tulad ng ginawa natin sa first example. Sige, I'll give you additional 10 seconds to think of the possible factors for this quadratic expression. After 10 seconds, diretso ko nang isusulat yung factors nitong part na to. Okay, 2k squared plus 13k plus 18, pakita lang natin dito yung kanyang box method. Ang nandito sa taas ay 2k squared, kaya ang ating factors dito ay 2k tsaka k. Next, pwede rin nating isulat dito yung positive 18. Tapos, ang pwedeng factors ng positive 18 ay positive 2 and positive 9. Kapag pinag-multiply natin itong dalawang terms horizontally, we will have 4k for the upper part, tapos 9k dito sa lower part. Pag pinag-add natin, we will have 13k, which is the middle term of our quadratic expression. So, ibig sabihin, ang magkasama sa ating parenthesis ay yung magka-diagonal, yung k plus 2, tsaka yung 2k plus 9. Tuloy lang natin sa next slide. So kung mapapansin natin, check natin yung mga magkakapareho na. Meron ng 6, meron na rin k plus 1. Itong k plus 2, pwede natin itong magawan ng paraan para maging 1 plus 1. So rewrite natin dito sa baba. Susulat natin as k plus 1 plus 1. Tapos, over 6 pa din. Ngayon, itong 2k plus 9, kung mapapansin natin dito, pwede natin itong i-rewrite as 2k plus 2 plus 7. Kumbaga, yung ating 9, hinati natin into 2 plus 7. Para yung 2, ma-factor out natin na parang ganito sa right side. So, sulat ko muna tong right side bago natin gawin yung sinabi ko. So again, we still have this two quantities na pareho na sa ating right side. Now, kaya natin ginawang 2 plus 7 yung 9 para yung 2 ma-factor out natin dito sa dalawang ito. Maging k plus 1 na lang yan. Tapos, naka-plus 7. Ayun, sakto na sa ating right side. All over 6. We have k plus 1 here. K plus 1 plus 1. 2. K plus 1 dito, plus plus 7. All over 6. Yan, equal na sila sa isa't isa. And for the step 4, we can say that therefore, this summation is really true for all non-negative integers. So that's it kung paano tayo gumamit ng mathematical induction para sa example na ganito. Oo, alam ko na iisip nyo na medyo mahirap yung step 4 na induction dahil kailangan magaling kang mangmata. Alam mo yun, kailangan magaling kang makakita ng mga expression na pwede mong hati-hatiin or pwede mong i-factor out para magawan mo lang ng paraan na yung left side ng equation mag-equal sa right side. Again ha, mamimili ka lang ng isang side na gagalawin. You have to either choose the right side para magmukhang left side or piliin mo yung left side, galawin mo para magmukhang right side. In the next video, mag-uusap pa tayo tungkol sa iba't iba pang paraan kung saan ginagamit itong mathematical induction. Thank you for watching and see you on the next video.